Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para hindi mo makaligtaan ang anuman sa aming mga paparating na kwento sa Biblia ngayon. Maghanda upang sumabak. Sa isang tahimik na bayan, madalas pag-usapan ng mga tao ang tungkol sa kanilang mga tradisyon at paniniwala, lalo na sa mga pamahiin at kaugalian sa paglilibing. Si Mateo, isang debotong Kristiyano, ay naguguluhan. Ang kanyang pamilya ay matagal nang nakasanayan ang tradisyonal na paraan ng paglilibing, ngunit kamakailan lamang, narinig niya na marami sa kanilang komunidad ang nagpapasya na ipakrema ang kanilang mga yumao. Mateo, alam mo ba na si Tirol ay nakremate na? Tanong ng kaibigang si Thomas habang sila'y nagkakape sa ilalim ng punong mangga. Tumango lamang si Mateo, tila nag-iisip ng malalim. Para sa kanya, ang ideya ng kremasyon ay kakaiba at may bigat sa puso. Ano kaya ang iniisip ni Tirol? Bulong niya sa sarili. Tama ba na ipakrema ang katawan ng isang Kristiyano? Habang lumilipas ang mga araw, lalong dumami ang tanong sa isipan ni Mateo. Ipinagtapat niya ito kay Pastor Ruben, ang kanilang pastor sa simbahan. Pastor, mali po ba ang magpakrema? Hindi ba't sabi sa Biblia, dapat tayong ilibing ng naaayon sa tradisyon? Tanong niya habang magalang na nakayuko. Ngumiti si Pastor Ruben, isang ngiting puno ng pangunawa. Mateo, hindi natin dapat husgahan ang ganyang mga desisyon ng basta-basta. Maraming pagbabago sa ating panahon. Dati, wala tayong ibang alam kundi ang tradisyonal na libing. Pero ngayon, nagbabago na ang pananaw ng marami. Sa katunayan, ayon sa ilang pag-aaral, mas maraming tao na ang pinipili ang kremasyon kaysa sa karaniwang libing. Nagulat si Mateo sa sinabi ni Pastor. Bakit po ganoon? Tanong niya. At dito nagsimula ang mas malalim na pag-uusap nila tungkol sa mga kadahilanan sa likod ng pagbabagong ito. Ang usapin ay hindi lamang tungkol sa relihiyon, kundi pati na rin sa mga pagbabago sa kultura at kapaligiran. Sa ilang bansa, ang tradisyonal na libing ay nagiging pahirap dahil sa kakulangan ng espasyo. Ang gastos ay nagiging issue rin dahil sa mga mahahabang proseso ng embalming at sa mga mamahaling ataol. Ngunit ang pinakamahalaga, sabi ni Pastor Ruben, ay kung paano natin nauunawaan ang ating pananampalataya sa kabila ng mga pagbabagong ito. Naramdaman ni Mateo na ang issue ng kremasyon ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspeto ng pagkamatay, kundi isang mas malalim na issue ng pananampalataya at tradisyon. Maraming tao ang natututo ng mag-adjust sa mga bagong kaugalian, ngunit para sa mga katulad ni Mateo, ang pagyakap sa mga pagbabago ay hindi ganoon kadali. Habang iniisip ito ni Mateo, narinig niyang may tumatawag sa kanya mula sa kanyang likuran. Isa pang matandang kaibigan, si Aling Nena, ang lumapit at sumali sa kanilang pag-uusap. Mateo, Pastor, napapaisip rin ako tungkol dito. Anya, may narinig akong usapan sa palengke. Sinasabi ng iba na hindi na tayo mabubuhay muli kung tayo ay ipakrema. Ano po bang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Nagkatinginan sina Mateo at Pastor Ruben. Alam nilang kailangan nilang himayin ang usaping ito, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa buong komunidad na tila nalilito sa usaping ito. Iminungkahi ni Pastor Ruben na pag-aralan nila ang mga bersikulo sa Biblia na maaaring makatulong sa kanilang pag-unawa. Sa susunod na linggo, nagkasundo silang magdaos ng isang pag-aaral sa Biblia upang pag-usapan ang lahat ng ito. Dito nagsisimula ang kwento ni Mateo, isang kwento ng pag-aalinlangan, pag-usisa, at paghahanap ng kasagutan sa tanong, anong ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kremasyon? Pagsapit ng linggo, nagtipon-tipon ang buong komunidad sa maliit na simbahan sa tabi ng burol. Si Pastor Ruben, kasama si Mateo, ay naghanda ng ilang mga sipi mula sa mga aklat at artikulo na kanilang binasa tungkol sa usapin ng kremasyon. Ang bawat isa ay tahimik na nakikinig, nag-aabang sa mga kasagutan sa kanilang mga tanong. Unahin natin ang tanong na ito, panimula ni Pastor Ruben, anong ba talaga ang kremasyon? Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang ilang larawan na nagpapakita ng proseso ng kremasyon. Ipinakita niya ang mga hakbang kung paano ang katawan ng yumao ay inilalagay sa isang espesyal na sisidlan at ipapasok sa isang napakainit na pugon na umaabot sa 1,600 degrees Fahrenheit. Matinding init ang dumadapo sa katawan, patuloy niya hanggang sa tuluyan itong maging abo. Ang natitirang bahagi, tulad ng mga buto, ay dinudurog pa at nagiging pinong pulbos.
Napansin ni Mateo ang reaksyon ng mga tao. Ang ilan ay tila nababahala, habang ang iba naman ay napapaisip ng malalim. Bakit ba dumarami ang pumipili sa kremasyon? Tanong ni Aling Nena, na noon ay nakaupo sa harap. Si Mateo man ay napatanong din sa sarili. Noon pa man, ang tanging nakasanayan nila ay ang mga libing na may tradisyonal na ataol at sementeryo. Ngunit sinabi ni Pastor Ruben na sa kasalukuyang panahon, higit sa kalahati ng mga tao sa Amerika ang pumipili ng kremasyon dahil sa mga praktikal na dahilan. Isa na dito ang kakulangan sa espasyo. Sa ilang bahagi ng mundo, dagdag pa ni Pastor, ang mga sementeryo ay punong-puno na. Ang pagpapanatili ng mga puntod ay nagiging masalimuot na proseso rin dahil kailangang ipreserba ang katawan sa pamamagitan ng embalming na nangangailangan ng maraming kemikal na nakasisira rin sa kalikasan. Isinalaysay ni Mateo ang sariling karanasan nang bumisita siya sa isang malaking lungsod kamakailan. Doon, napansin niyang maraming pamilya ang nagpapasya na ipakrema ang kanilang mahal sa buhay dahil mas mababa ang gastusin. Sa hirap ng buhay ngayon, nagtitipid ang mga tao, sambit ni Mateo. At dahil dito, mas pinipili nila ang mas murang paraan. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa gastusin. Si Tomas, ang kanyang matalik na kaibigan, ay nagsalita. Mateo, hindi lang pera o espasyo ang dahilan. May mga tao rin na naniniwala na ang kremasyon ay isang mas natural na paraan ng pagbalik sa lupa. Ipinaliwanag ni Tomas na sa isang makabagong pananaw, ang pagbabalik ng katawan sa abo ay isang simbolo ng pagbabalik sa kalikasan. Ito ay isang paraan ng pagsasara ng siklo ng buhay. Maraming tumango sa sinabi ni Tomas. Isa-isa nilang inilahad ang kani-kanilang opinyon at karanasan. Ang ilan ay nabanggit ang takot nila sa mga gastos ng tradisyonal na libing, habang ang iba naman ay nabanggit ang kanilang kagustuhang huwag maging pabigat sa kanilang mga pamilya. Habang lumilipas ang oras, unti-unti nilang naiintindihan na hindi lahat ng pumipili ng kremasyon ay ginagawa ito dahil lamang sa kapritsyo. May mas malalim na dahilan, mga personal na pananaw at praktikal na pagsasaalang-alang. Pero, Pastor, tanong ni Mateo, na ngayon ay puno ng kaba, hindi ba't mali ito ayon sa ating pananampalataya? Hindi ba't nilalapastangan natin ang katawan na kaloob ng Diyos? Hindi maikakaila ang agam-agam sa kanyang tinig. Tumingin si Pastor Ruben sa lahat ng mga naroon. Mateo, magandang tanong yan. Pero tandaan natin, ang kremasyon ay hindi paganap na tinatalakay ng Biblia. Walang malinaw na utos laban dito. Ang tanong na dapat nating itanong ay, ano nga ba ang nais iparating ng ating pananampalataya pagdating sa pagpapahalaga sa katawan ng tao? Nakatitig ang lahat kay Pastor Ruben. Sa bawat tanong na lumalabas, mas lalong lumilinaw na ang kanilang pagkabagabag ay hindi lamang dahil sa hindi nila alam kung ano ang kremasyon, kundi dahil hindi rin nila tiyak kung ano ang sinasabi ng kanilang relihiyon tungkol dito. Bukas, magpatuloy tayo sa ating pag-aaral, mungkahi ni Pastor Ruben. Siya sa atin natin kung ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa usapin ng pagkalibing at pagkabuhay muli. Dahil dito, maaaring masagot ang inyong mga agam-agam. Umalis ang bawat isa mula sa simbahan na puno ng mga bagong kaalaman at pananaw. Ngunit higit sa lahat, ang naramdaman nila ay ang pag-usbong ng isang pagnanais na matuklasan pa ang mas malalim na kahulugan ng lahat ng ito. Si Mateo, habang naglalakad pa uwi, ay muling napaisip. Nakatitig siya sa mga bituin sa langit, tila naghahanap ng kasagutan. May tamang sagot niya ba para rito? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, muling nagtipon ang komunidad sa simbahan. Mabigat ang hangin ng umagang iyon, tila nag-aabang sa mga kasagutan sa tanong na bumabagabag sa marami. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kremasyon? Si Pastor Ruben ay maagang dumating at maingat na inilatag ang mga sipi mula sa banal na kasulatan sa mesa sa harap. Ngayong umaga, panimula niya, bibigyang pansin natin ang ilang kwento at aral mula sa Biblia na maaaring makatulong sa atin na maunawaan ang isyong ito. Bagaman walang direktang utos ang Biblia na ipinagbabawal ang kremasyon, mahalagang balikan natin ang mga prinsipyo na makikita natin sa mga kwento ng lumang at bagong tipan. Tahimik ang lahat habang binabasa ni Pastor Ruben ang kwento ni Saul at ng kanyang mga anak mula sa aklat ni Samuel. Mababasa natin sa 1 Samuel 31 na matapos silang mamatay sa labanan, kinuha ng mga Israelita ang kanilang mga bangkay mula sa pader ng Beth-shan,
dinala sa Jebes, at doon sila sinunog. Pagkatapos, ang kanilang mga buto ay inilibing sa ilalim ng isang punong tamarisko. Nagkatinginan ang mga nakikinig. Marami sa kanila ang hindi pamilyar sa kwentong ito. "Pastor, bakit sila sinunog?" tanong ni Aling Nena, halos pabulong. "Posibleng dahil sa kanilang kalagayan pagkatapos ng labanan," sagot ni Pastor Ruben. "Ang mga bangkay marahil ay napinsala ng husto o naging imposible ng ilibing ng tradisyonal." Sa ganitong mga pagkakataon, ang pagsunog sa mga katawan ay maaaring nakita bilang pinakapraktikal at marangal na paraan upang bigyan sila ng karampatang libing. Sumingit si Tomas, tila naguguluhan. "Ibig sabihin ba, Pastor, hindi naman ipinagbabawal ng Biblia ang kremasyon?" "Hindi ganun kasimple ang sagot, Tomas," tugon ni Pastor Ruben. Sa totoo lang, ang Biblia ay mas maraming tala ng mga tradisyonal na paglilibing, lalo na ng mga patriarka. Halimbawa, si Abraham ay bumili pa ng lupa upang ilibing ang kanyang asawang si Sarah sa isang kuweba. Ganito rin ang ginawa kay Jacob at kay Jose. Mayroong malinaw na pattern ng pagpapahalaga sa tradisyonal na libing. Nagpalingalinga ang ilang mga miyembro ng kongregasyon, halatang nag-isip. "Pastor, ibig bang sabihin nito na mas mataas ang pagpapahalaga ng Biblia sa tradisyonal na libing kaysa sa kremasyon?" tanong ni Mateo, tila pinipilit iproseso ang lahat ng impormasyon. Tandaan natin, Mateo, na ang mga gawin ng paglilibing noon ay bunga ng kultura at panahon nila. Sa mga kwento sa Biblia, ang paglibing sa lupa ay hindi lang simpleng pagsunod sa kaugalian, kundi isang simbolo ng kanilang ugnayan sa lupaing ipinangako ng Diyos. Ngunit sa kabila nito, wala namang direktang pahayag na nagsasabing masama o mali ang pagsunog sa katawan ng namatay. Muli, binasa ni Pastor Ruben ang ilang sipi mula sa Bagong Tipan. Isa na rito ay mula sa 1 Korinto 15:42 kung saan binanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa katawan at ang pagkabuhay muli. Narito ang sinasabi ni Pablo, ani Pastor Ruben, ang katawan ay inililibing sa kahinaan, ngunit binubuhay na muli sa kalakasan. Ibig sabihin, ang ating katawan ay nagiging isang binhi. Kahit anong mangyari rito, ito ay mabubuhay muli sa isang bagong anyo. Napansin ni Mateo na tila lumiliwanag ang mga mukha ng mga naroon. May kakaibang ginhawang dala ang sinabi ni Pablo. Sa kabila ng pisikal na anyo ng pagkamatay, maging ito man ay libing o kremasyon, ang muling pagkabuhay ang tunay na pangako ng Diyos. Habang nagpapatuloy ang talakayan, binanggit din ni Pastor Ruben ang kwento ni Elias sa bundok ng Carmelo. Ang apoy na bumaba mula sa langit ay hindi lamang sumunog sa handog, kundi pati na rin sa mga bato, lupa, at tubig. Ipinapakita nito na sa Biblia, ang apoy ay madalas na ginagamit bilang simbolo ng presensya ng Diyos, isang simbolo ng paglilinis at pagpapanibago. Unti-unting humupa ang bigat sa dibdib ni Mateo. Habang pinapaliwanag ni Pastor Ruben ang iba't ibang paggamit ng apoy sa Biblia, napagtanto ni Mateo na hindi lahat ng kaugnay sa apoy ay negatibo. Sa halip, madalas itong ginagamit upang ipakita ang presensya ng Diyos o ang kanyang kakayahan na maglinis at magbigay ng bagong simula. Nais ko lang pong linawin, wika ni Mateo na tila nawawala na ang kaba. Ang ibig sabihin po ba nito ay hindi natin dapat katakutan ang kremasyon? Tumango si Pastor Ruben. Mateo, wala dapat tayong ikatakot. Sa Biblia, ang pinakamahalaga ay ang ating pananampalataya at ang pangako ng Diyos. Ang ating katawan ay masisira, maging sa pamamagitan ng paglilibing o kremasyon. Ngunit ang ating kaluluwa ay mananatili sa kamay ng Diyos, at sa tamang panahon, tayo ay bubuhayin muli. Matapos ang talakayan, napuno ng pag-asa ang puso ni Mateo. Bagaman hindi pa rin buo ang kanyang pasya, alam niyang may mas malalim na pag-unawa na siyang nalikha. Sa huling pagkakataon, binasa ni Pastor Ruben ang mga salita ni Jesus mula sa Juan 11:25, "Ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay." Lahat ay nagbulungan ng i-amen, at pagkatapos ay naghiwa-hiwalay na. Ngunit sa kanilang mga puso, dinala nila ang bagong pag-asa na sa kabila ng kanilang takot at alinlangan, ang pangako ng Diyos ng muling pagkabuhay ay nananatiling matatag, anuman ang mangyari sa kanilang katawan sa oras ng kamatayan. Bumalik si Mateo sa kanilang tahanan ng gabing iyon na puno ng iniisip.
Umupo siya sa kanilang maliit na balkonahe, nakatanaw sa maliwanag na buwan at kumikislap ng mga bituin sa itaas. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang iniisip ang mga salitang binanggit ni Pastor Ruben, ang katawang ibabangon sa kalakasan at kaluwalhatian. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Paano ito naiiba sa katawang mayroon tayo ngayon? Habang binubulay-bulay niya ang sinabi ni Apostol Pablo, napagtanto niya na ang tunay na kahulugan ng muling pagkabuhay ay hindi limitado sa pisikal na estado ng katawan. Bagkus, ito ay tungkol sa kalikasan ng katawang ipagkakaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya. Ang muling pagkabuhay ay nangangahulugang ang ating mga katawan, bagaman dumaan sa kasiraan, ay bubuhayin muli sa isang bagong anyo, isang anyo na hindi na maapektuhan ng kahinaan, sakit, o kamatayan. Kinabukasan, muling nagtipon sa simbahan ang buong komunidad upang pag-usapan ang isang mahalagang paksa. Ano nga ba ang hitsura ng katawang muling ibabangon sa araw ng pagkabuhay muli? Mga kapatid, panimula ni Pastor Ruben, ang ating katawan sa kasalukuyan ay puno ng kahinaan. Napapagod, nagkakasakit at sa huli namamatay. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Pakinggan natin ang sinasabi ni Pablo sa 1 Korinto 15 oras 42 minuto negatibo 44. Ang katawan ay inilibing sa kahinaan, ngunit ito'y muling ibabangon sa kalakasan. Inilibing sa kasiraan, ngunit ibabangon sa hindi pagkasira. Ibig sabihin, ang ating mga katawan ngayon ay tulad ng mga binhi na itatanim, mamamatay at muling tutubo, ngunit sa isang mas maluwalhati at perpektong anyo. Tahimik na nakikinig ang lahat, tila ninanamnam ang bawat salita ni Pastor Ruben. Ipinakilala niya ang konsepto ng katawang maluwalhati, isang katawang hindi na napapasailalim sa mga limitasyon ng pagiging tao. Sa pagkabuhay muli, patuloy niya, ang ating katawang ibabangon ay espiritual na katawan, isang katawang nagkakaisa sa espiritu ng Diyos. Hindi na ito masasaktan, tatanda, o masisira. Ito ay magiging isang anyo ng ganap na kaluwalhatian. Napaisip si Aling Nena na noon ay nakaupo sa unahan. Pastor, paano po ito mangyayari kung ang katawan ay nasunog na? Paano pa ito mabubuo muli? Ngumiti si Pastor Ruben, na tila inaasahan na ang tanong na ito. Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala ay may kakayahang ibalik ang lahat ayon sa kanyang nais. Sa Roma 8 oras 11 minuto, sinasabi na ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay siya ring magbibigay ng buhay sa ating mga katawang lupa. Ibig sabihin, walang pisikal na kondisyon, maging ito man ay inilibing, nasunog, o nalibing sa karagatan, ang makahahadlang sa kapangyarihan ng Diyos. Huminga ng malalim si Mateo. Dahan-dahan niyang nauunawaan na ang pagkabuhay muli ay higit pa sa anumang pisikal na anyo. Ito ay isang espiritual na pagbabago, isang dakilang pangako na hindi nakadepende sa kung ano ang mangyayari sa ating katawan dito sa lupa. Sa paglipas ng pag-aaral, binanggit din ni Pastor Ruben ang mga pangyayaring naganap pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus. Nakita natin na nang si Jesus ay nabuhay na muli, siya ay may katawan, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Napagkamalan siya ng mga alagad sa daan patungong Emmaus, at nakalakad siya sa mga pader. Ang mga katangian ng kanyang bagong katawan ay higit pa sa anumang alam natin tungkol sa pisikal na katawan natin ngayon. Maraming nagtaas ng kilay sa kwentong iyon. Hindi na bago sa kanila ang muling pagkabuhay ni Jesus, ngunit ngayon, tila nabibigyan ito ng mas malalim na kahulugan. Kung gayon, wika ni Tomas na tila puno ng pagkaunawa, kahit na ang ating katawan ay masira o masunog, hindi ito makakahadlang sa plano ng Diyos na tayo'y buhayin muli sa kanyang kaluwalhatian. Tama, sagot ni Pastor Ruben. Kaya nga, hindi natin dapat pagtuunan ng sobrang bigat ang pisikal na estado ng ating mga katawan sa oras ng kamatayan. Higit pa roon, dapat nating ituon ang ating pananampalataya sa kakayahan ng Diyos na ibalik tayo, sa mas mataas na anyo, sa mas maluwalhati at perpektong katawan. Napuno ng kaluwalhatian at kapayapaan ang mga puso ng mga nakikinig. Sa kanilang isipan, tila nawala na ang takot at pangamba. Sa halip, pinalitan ito ng pag-asa, ang pag-asang hindi kayang sirain ng kahit anong uri ng kamatayan o pisikal na pagkasira. Bago matapos ang pag-aaral, nagbigay ng huling habilin si Pastor Ruben, mga kapatid, ang ating katawan sa mundong ito ay pansamantala lamang.
Ano man ang mangyari dito, may tiwala tayo na ang Diyos ay may kapangyarihang baguhin tayo sa kanyang takdang panahon. Kaya, kung kayo man ay magdesisyon na ilibing o ipakrema ang katawan ng isang mahal sa buhay, gawin niyo ito ng may pananampalataya. Dahil ang ating tunay na pagkatao ay hindi nakasalalay sa laman, kundi sa Espiritu ng Diyos. Pagkatapos ng pag-aaral, nagpatuloy si Mateo sa kanyang tahanan na may bagong lakas ng loob. Wala na ang pangambang dati nagpapahirap sa kanyang kalooban. Habang siya'y nakaupo sa harap ng kanilang bahay, hinayaang sumilay sa kanyang mukha ang isang mahinahong ngiti. Ang Diyos, wika niya sa sarili, ay may kapangyarihang higit pa sa kaya kong isipin. Buhayin man ako mula sa lupa o sa abo, ako ay magbabalik sa Kanya, at iyon ang pinakamahalaga. Matapos ang mga masinsinang talakayan tungkol sa pagkabuhay muli at katawang maluwalhati, naramdaman ni Mateo na parang may binuksang pinto ang mga salita ni Pastor Ruben sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy siya sa kanyang sariling pag-aaral, nagbabasa ng mga sipi mula sa Biblia upang higit pang maintindihan ang sinasabi ng mga banal na kasulatan tungkol sa kremasyon. Bagaman nabigyan siya ng kapayapaan ng ideya na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, gusto pa rin niyang malaman ang iba pang mga halimbawa ng kremasyon sa kasulatan. Pastor, meron pa po bang ibang kaso ng kremasyon sa Biblia bukod kina Saul at sa kanyang mga anak? Tanong ni Mateo isang hapon habang sila'y nagkita sa plaza. Nakahanda na ang mga tao para sa isa na namang talakayan. Mateo. Isa sa mga kilalang kaso ay noong nagkasala si Achan, sagot ni Pastor Ruben habang inaayos ang mga papel na hawak. Makikita ito sa aklat ni Joshua, kung saan si Achan at ang kanyang pamilya ay sinunog matapos silang mahuling kumuha ng mga bagay na hindi dapat nilang kunin. Pero Pastor, biglang singit ni Aling Nena, hindi ba't parusa yon? Ano ang kinalaman nito sa usapin ng tamang paglilibing? Tumalima si Pastor Ruben at nagpatuloy, tama ka, Aling Nena. Sa kaso ni Achan, ang pagsunog ay bahagi ng parusa ng Diyos para sa kanilang kasalanan. Isa itong simbolo ng paglilinis at pag-alis ng kasamaan sa bayan ng Israel. Ang apoy ay ginamit bilang tanda ng pagsupil sa kasalanan at paghahatol ng hustisya. Ngunit hindi ito nangangahulugang ang kremasyon ay laging kaugnay ng pagkondena o kaparusahan. Napaisip ang lahat. Halos ramdam nila ang tensyon sa hangin. Para kay Mateo, naging malinaw na hindi lahat ng pagsunog ng katawan sa Biblia ay nangangahulugang paglapastangan o pagkondena. Sa halip, ito ay maaaring gamitin para sa ibang layunin, maging tanda ng paggalang, tulad ng nangyari kay Saul at sa kanyang mga anak. Mayroon din bang kaso ng pagsunog ng mga katawan sa positibong konteksto? Tanong ni Tomas na tila naguguluhan pa rin. Meron, Tomas, sagot ni Pastor Ruben. Halimbawa, sa 2 Hari 23, 16 na tandang bawas 18, makikita natin na ipinag-utos ni Haring Josias na sunugin ang mga buto ng mga sumasamba sa mga idolo upang linisin ang dambana ng Panginoon. Bagaman hindi ito eksaktong halimbawa ng kremasyon para sa mga namatay, ipinapakita nito na ang apoy ay maaaring gamitin bilang simbolo ng pagpapabanal at paglilinis. Ipinagpatuloy ni Pastor Ruben ang kanyang paliwanag, ipinaalala sa lahat na ang konteksto ng bawat kwento sa Biblia ay mahalaga. Kaya't kahit pa may mga kwento ng pagsunog ng katawan bilang parusa, tandaan natin na mayroon ding mga kaso na ito ay ginamit para sa paglilinis at pagkakaloob ng dangal sa isang namatay. Hindi dapat natin ito ituring na laging negatibo. Nagtaas ng kamay si Aling Nena, baka sa mukha ang patuloy na pagkaduda. Pastor, bakit naman kaya ang mga patriarka tulad nina Abraham, Isaac, at Jacob ay inilibing sa lupa? Ipinapakita ba nito na mas nais ng Diyos ang tradisyonal na libing kaysa sa kremasyon? Napabuntong hininga si Pastor Ruben, tila handang-handang harapin ang tanong na ito. Tama, ang mga patriarka ay inilibing sa mga kuweba o mga puntod dahil sa kanilang kaugnayan sa lupaing ipinangako ng Diyos. Ito ay isang pisikal na pagsasakatuparan ng kanilang pananampalataya na ang kanilang mga lahi ay magmamana ng lupang ito. Ngunit ang kanilang libing ay higit pa sa pisikal na aksyon, ito'y isang pahayag ng kanilang tiwala sa mga pangako ng Diyos. Pero, dagdag niya, hindi natin makikita sa kasulatan na ang paglibing lamang ang tanggap na paraan. Sa katunayan, ang mga kaugalian ng paglilibing ay nagbago-bago depende sa kultura at panahon.
Ang mahalaga ay kung paano natin ipapakita ang paggalang at pananampalataya, hindi kung paano natin ililibing ang katawan. Tahimik na napatingin ang lahat kay Mateo, na noon ay tahimik lang na nakikinig. Nakita nilang tila nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang pananaw. Mula sa pagiging sarado sa ideya ng kremasyon, unti-unti niyang tinatanggap ang posibilidad na ito ay maaaring isang lehitimong opsyon, basta't may tamang pag-unawa at pagpapahalaga sa pangakong ibinibigay ng Biblia. Habang naglalakad pa uwi si Mateo ng gabing iyon, naalala niya ang mga pinag-usapan nila kanina. Dati, tila isang kasalanan para sa kanya ang kahit isiping ipakrema ang katawan ng kanyang magulang o ng sinuman sa kanilang pamilya. Ngunit ngayon, tila nagkaroon ng bagong kahulugan ng lahat. Naging mas bukas ang kanyang isipan sa posibilidad na ito, lalo na't napatunayan niyang wala namang tiyak na kautusan laban dito sa mga banal na kasulatan. Pagka-uwi, naupo siya sa kanilang maliit na hapagkainan. Nagtipon ang kanyang pamilya at buong puso niyang ibinahagi ang kanyang natutunan. Inay, itay, wika niya habang nakatingin sa kanyang mga magulang, hindi po mahalaga kung tayo'y ililibing o ipakrema. Ang mahalaga ay ang ating pananampalataya na sa huli, tayo'y babangon muli kasama ng Diyos. Napatango ang kanyang ama at napangiti ang kanyang ina. Tama ka, anak. Sa huli, ang ating kaluluwa ay magbabalik sa may kapal. Ang lahat ng ito, ang ating katawan, ang ating anyo, ay pansamantala lamang. Tumango si Mateo, ang bigat na dati niyang nararamdaman sa dibdib ay tila nawala na. Sa mga araw na darating, alam niyang haharapin niya ang mga tanong ng kanyang pamilya at komunidad, ngunit batid niyang sa bawat sagot na kanyang ibibigay, mas malinaw na rin sa kanya ang katotohanan na anuman ang mangyari sa katawan, ang tunay na halaga ng tao ay nasa kanyang pananalig at pananampalataya. Sa sumunod na linggo, patuloy na pinag-aralan ni Mateo ang iba't ibang pananaw sa kremasyon, hindi lamang mula sa mga kasulatan ng Biblia, kundi pati na rin mula sa iba't ibang kultura at relihiyon. Nais niyang lubos na maunawaan kung bakit dumarami ang mga taong kumakapit sa praksis na ito, at kung paano nagkakaroon ng iba't ibang kahulugan ang apoy sa iba't ibang paniniwala. Naglakad-lakad si Mateo sa bayan isang maaliwalas na umaga, may daladalang notebook at panulat, handang magtanong sa ilang kaibigan na may sari-sariling pananaw tungkol sa usapin. Una niyang nilapitan si Mang Pilo, isang retiradong guro at tagasunod ng Budismo. Mang Pilo, napansin ko po na dumarami na rin ang mga nagpapakrema, kahit dito sa ating lugar. Ano po ba ang inyong opinyon tungkol dito? Tanong ni Mateo na puno ng paggalang. Napangiti si Mang Pilo, pinahid ang pawis sa noo at saglit na nag-isip bago sumagot. Alam mo, iho, sa relihiyon namin, ang kremasyon ay tanda ng pagpapalaya ng kaluluwa mula sa pisikal na katawan. Naniniwala kami na ang apoy ay simbolo ng paglilinis, pag-aalis ng mga natitirang makamundong mga damdamin at kahinaan, upang ang kaluluwa ay maging handa sa susunod na yugto ng kanyang paglalakbay. Nagulat si Mateo sa sinabi ni Mang Pilo. So, Mang Pilo, sa inyo po, hindi naman ito masama? Hindi, Mateo. Sa katunayan, sa ibang mga bansa tulad ng India at Nepal, ang kremasyon ay isang banal na ritual. Ginagawa ito malapit sa ilog, kung saan ang mga abo ay tinatapon bilang tanda ng pagbabalik sa kalikasan. Para sa amin, ito'y hindi lang tungkol sa pag-alis ng katawan, ito'y pagyakap din sa kamatayan bilang bahagi ng buhay. Tahimik na nakinig si Mateo, iniisip kung paano nga kaya nakikita ng mga tao ang bagay na sa kanya noon ay tila kasumpa-sumpa. Nang mapansin ni Mang Pilo ang kanyang katahimikan, idinagdag pa niya, alam mo, Mateo, bawat relihiyon ay may iba't ibang pananaw tungkol dito. Para sa Budismo, ang mahalaga ay ang kapayapaan ng kaluluwa. Gusto naming tiyakin na ang mga yumaong mahal namin sa buhay ay makakamit ang kalayaang iyon. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagpasyahan ni Mateo na kausapin naman si Aling Zeni, isang matandang miyembro ng Iglesia Filipina Independiente na malapit sa kanila. Kilala siya bilang isang taong malalim ang pagkakaintindi sa mga tradisyonal na pananaw ng Kristyanismo. Nang dumating si Mateo sa kanilang tahanan, tinanggap siya ng matanda ng may ngiti. Mateo, mabuti at napadalaw ka. Ano bang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong ni Aling Zeni habang inaayos ang kanyang salamin. Aling Zeni, gusto ko po sanang malaman ang inyong opinyon tungkol sa kremasyon. Paano po ito tinitingnan ng ating simbahan? Tanong ni Mateo, malinaw sa kanyang boses ang paghahanap ng kaliwanagan.
Bahagyang bumuntong hininga si Aling Zenny bago nagsalita. Iho, alam mo, sa ating pananampalataya, madalas iniisip ng mga tao na ang tradisyonal na paglilibing ay tanging paraan ng paggalang sa katawan ng namatay. Pero hindi ito tungkol sa libing lang, kundi tungkol sa ating paniniwala sa muling pagkabuhay. Sa akin, ang mahalaga ay ang respeto sa katawan at ang tamang pag-ukol ng panahon para magluksa at manalangin para sa kaluluwa. Hindi po ba masama ang kremasyon, Aling Zenny? Hindi naman, Mateo. Kung sa akin lang, ang kremasyon ay isa ring paraan ng paggalang, lalo na kung ito'y ginagawa ng may pag-ibig at karangalan. Nakita ko na rin sa mga kasapi ng ibang simbahan na hindi nagkakaroon ng problema kung ang kanilang katawan ay sunugin o ilibing. Ang mahalaga, hindi ito ginagawa bilang pagsalungat sa Diyos, kundi bilang pagsunod sa mga kagustuhan ng yumao o ng pamilya niya. Naunawaan ni Mateo na maging sa loob ng Kristyanismo, dumarami na rin ang tumatanggap sa kremasyon bilang isang pagpipilian. Habang lumalalim ang kanyang pag-aaral, natutunan niyang iba-iba ang interpretasyon ng bawat tao, komunidad at relihiyon. Maging sa mga Hudyo, ang tradisyonal na libing sa lupa ay tanda ng kanilang matibay na kaugnayan sa Panginoon, ngunit hindi naman nila tuwirang isinusumpa ang kremasyon. Nagpatuloy pa si Mateo sa pakikipag-usap sa iba't ibang tao. Sa pagkakataong ito, nakilala niya si Iman Khaled, isang Muslim na negosyante mula sa Karatigbayan. Sa Islam, Mateo, paliwanag ni Iman Khaled, hindi pinapayagan ang kremasyon. Sa aming relihiyon, pinapahalagahan namin ang integridad ng katawan, kaya't kailangang ilibing ang katawan ng buo, sa lalong madaling panahon, at walang anumang uri ng embalming. Bakit po ganoon, Iman? Tanong ni Mateo, tunay na interesado. Dahil ang katawan ay isang biyaya mula sa Allah. Ipinaubaya natin ito sa lupa ng buong buo, bilang tanda ng ating pagsuko sa kanyang kalooban, paliwanag ni Iman Khaled na may malalim na paggalang sa kanyang tinig. Kaya, kahit sa modernong panahon, sinusunod pa rin namin ang tradisyong ito. Ang kremasyon ay itinuturing na hindi naayon sa batas ng Islam. Sa kabila ng mga limitasyon ng kanyang kaalaman, naintindihan ni Mateo na bawat relihiyon ay may kani-kanyang rason at batayan para sa kanilang mga gawain. Sa bawat kultura, may partikular na kahulugan at simbolismo ang pagkakaroon ng libing o kremasyon. Kung para sa mga Kristiyano, ang muling pagkabuhay ang sentro ng pag-asa, para naman sa mga Budista, ang kalayaan ng kaluluwa mula sa katawan ang kanilang hinahangad. Sa Islam, ang kabuuan ng katawan ay tanda ng kanilang pananampalataya at pagsuko sa Allah. Habang naglalakad pa uwi, muling nagmuni-muni si Mateo. Sa kanyang isipan, lumilinaw na ang isyu ng kremasyon ay hindi lamang usapin ng relihiyon. Ito'y tungkol din sa kultura, sa kaugalian, at sa kung paano tinitingnan ng bawat isa ang buhay at kamatayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam niyang ang pananampalataya sa Diyos, at ang kanyang pangako ng muling pagkabuhay ang tunay na dapat pagtuunan ng pansin. Sa wakas, bulong ni Mateo sa sarili, naintindihan ko na. Ang bawat pananaw ay may sariling halaga, at hindi natin maaaring husgahan ang desisyon ng iba batay sa ating limitadong pagkaunawa. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na pinag-isipan ni Mateo ang lahat ng kanyang natutunan mula sa iba't ibang pananaw at kultura. Ngunit sa kabila ng kanyang malalim na pagsusuri, naramdaman niyang kailangan pa rin niyang pag-usapan ito sa isang mas malalim na antas kasama si Pastor Ruben, sa konteksto ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya't isang hapon, nagpasya siyang muling pumunta sa simbahan upang magkaroon ng masinsinang talakayan. Nadatnan niya si Pastor Ruben na nag-aayos ng mga libro sa kanyang opisina. Mateo, pasok ka, bati ng pastor na tila inaasahan na ang kanyang pagdating. Kumusta? Mukhang malalim ang iniisip mo. Umupo si Mateo sa silya sa harap ng mesa ni Pastor Ruben, bitbit ang kanyang notebook na puno ng mga sulat kamay na tala. Pastor, gusto ko lang po sanang maliwanagan ng tuluyan. Paano po natin lubos na mauunawaan ang kremasyon sa konteksto ng pananampalatayang Kristiyano? Posible po bang tanggapin ito nang hindi lumalabag sa ating mga aral? Tumango si Pastor Ruben at marahang ngumiti. Mateo, ang tanong mo ay tanong din ng marami. Sa katunayan, hindi lamang tayo dito sa ating komunidad ang humaharap sa ganitong uri ng usapin. Maraming denominasyon ng Kristyanismo ang nagsimula ng pag-aralan at suriin ang kremasyon, lalo na't ito ay nagiging mas karaniwang pagpipilian sa mga modernong Kristiyano.
Alam mo ba, patuloy ni Pastor Ruben habang mainat na inilalapag ang kanyang hawak na Biblia sa mesa. Noong una, mariing tinutulan ng maraming Kristiyanong simbahan ang kremasyon dahil iniugnay ito sa mga ritual ng mga paganong Romano na sinusunog ang kanilang mga yumao bilang bahagi ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil dito, matagal na naging bahagi ng tradisyon ng simbahan ang paglilibing sa lupa upang ipakita ang pagkakaiba natin sa mga pagano. Ngunit sa paglipas ng panahon, dagdag pa niya, naging mas bukas ang pananaw ng simbahan tungkol dito. Marami na ngayong simbahan, kabilang ang simbahang Katoliko at ilang grupong Protestante, ang tumatanggap sa kremasyon, basta't ito ay ginagawa ng may paggalang at may tamang intensyon. Pastor, ano po ang ibig sabihin ng tamang intensyon? Tanong ni Mateo, habang maingat na isinusulat ang sagot ng pastor sa kanyang notebook. Ang ibig sabihin, Mateo, ay hindi dapat ginagawa ang kremasyon bilang pagsuway o pagtalikod sa pananampalataya. Halimbawa, hindi ito dapat ginagawa upang itanggi ang muling pagkabuhay ng katawan o dahil sa paniniwala na wala ng halaga ang katawan matapos ang kamatayan. Sa halip, dapat itong tingnan bilang isang praktikal na paraan ng pag-asikaso sa katawan ng yumaong mahal sa buhay, habang nananatili pa rin ang respeto sa kanilang alaala. May sinabi rin ang Vatican noong 2016 na, dagdag pa ni Pastor Ruben, na bagaman pinapayagan na ng simbahang Katoliko ang kremasyon, dapat siguraduhin na ang mga abo ng yumao ay itatago sa isang sagradong lugar, tulad ng sementeryo o kolumbarium, at hindi dapat ikalat o itago sa mga pribadong tahanan. Napatango si Mateo, unti-unting nauunawaan ang pagkakaiba ng intensyon sa aktwal na proseso ng kremasyon. Pastor, ibig po bang sabihin nito na ang pananampalatayang Kristiyano ay may kaluwagan sa ganitong usapin, basta't may tamang paggalang at intensyon? Mateo. Maraming simbahan ang nagbukas na ng kanilang pinto sa ganitong practice, habang iginagalang pa rin ang tradisyonal na paglilibing. Ang ating Diyos ay Diyos ng kalayaan at pananampalataya, at higit niya tayong iniimbitahan na ituon ang ating mga puso sa Kanya, kaysa sa anupamang pisikal na paraan ng paglilibing. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagtanto ni Mateo na hindi sapat na simpleng sundin lamang ang nakasanayang tradisyon. Kailangan niyang tunay na maunawaan ang espiritual na kahulugan ng bawat gawain kanyang isinasakatuparan. Hindi mahalaga kung ililibing o ipapakrema ang katawan ng isang Kristiyano, ang mahalaga ay ang respeto sa yumao at ang pag-asa sa muling pagkabuhay. Ngunit isang gabi, habang nagbabasa ng kanyang Biblia sa kanilang sala, biglang sumagi sa isipan ni Mateo ang isang mahirap na tanong, paano kung ang pamilya ko mismo ay hindi sang-ayon sa kremasyon? Paano kung ito ang gusto ko para sa aking sarili, ngunit iba ang paniniwala nila? Kinabukasan, muling bumalik si Mateo kay Pastor Ruben. Pastor, paano po kung magkaiba ang pananaw ng pamilya sa desisyon ng isang Kristiyano tungkol sa kremasyon? Tumayo si Pastor Ruben at naglakad palapit sa malaking bintana ng kanyang opisina, nakatanaw sa mga halaman sa labas. Mateo, sa bawat desisyon, mahalaga ang pag-uusap at pag-unawa. Kung nais mong ipaabot sa pamilya mo na ito ang iyong kagustuhan, kailangang may bukas na talakayan tungkol dito. Ipaliwanag sa kanila ang mga dahilan mo at subukang pakinggan din ang kanilang pananaw. Tandaan, hindi sapat na ikaw lamang ang naniniwala, ang pagkakaroon ng pagkakaisa at paggalang sa bawat isa ay bahagi ng ating pagiging Kristiyano. Ngunit, Pastor, paano kung hindi ko sila mapapayag? Muling bumalik si Pastor Ruben sa kanyang upuan at mahinahong nagsalita. Mateo, sa huli, ang pinakamahalaga ay ang kapayapaan ng iyong kalooban sa Diyos. Kung ito ang iyong desisyon, ipanalangin mong magkaroon ng pagkakaunawaan at respeto sa iyong pamilya. Ngunit higit sa lahat, laging sikaping ipakita sa kanila na ang ating pananampalataya ay nakatuon sa muling pagkabuhay at sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa pisikal na anyo ng libing. Nagbuntong hininga si Mateo, ngunit sa kanyang mga mata may bakas ng pag-asa. Salamat, Pastor. Ngayon, mas alam ko na kung paano ko haharapin ang usaping ito ng may tamang intensyon at pangunawa. Naupo si Mateo sa isang silya sa tabi ng altar ng simbahan. Pinagmasdan niya ang maliit na krus na nakapako sa dingding. Naalala niya ang mga pinagdaanan ni Kristo mula sa kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at taimtim na nanalangin.
Hindi tungkol sa paraan ng paglilibing, kundi tungkol sa tunay na kahulugan ng muling pagkabuhay. Sa huli, nagdesisyon siyang sumulat ng liham sa kanyang pamilya, ipinaliwanag ang kanyang mga saloobin at iniwang nakaakbay ang kanyang mga kamay sa kanilang kaluluwa. Diyos ko, bulong niya, naway tanggapin nila ang desisyong ito, at naway ang lahat ng ito ay magdala ng kapayapaan sa kanilang puso. Ang lahat ng ito ay para sa inyong kapurihan at sa inyong pangako ng muling pagkabuhay. Sa kanyang puso, nadama niya ang isang kakaibang kapanatagan, na para bang ang bigat ng mga tanong na bumagabag sa kanya, ay unti-unting nawawala. Alam niyang sa mga susunod na araw, patuloy pa rin siyang makikipagtalakayan sa iba, patuloy na hihimayin ang mga detalye ng pananampalataya at tradisyon. Ngunit ngayon, higit kailanman, batid niyang mayroon siyang pundasyong magagamit para ipaliwanag ang kanyang paninindigan. Pagkatapos ng masinsinang pag-aaral ni Mateo, at ng buong komunidad tungkol sa mga paniniwala at posisyon ng iba't ibang relihiyon patungkol sa kremasyon, ninais ni Mateo na pag-isipan ang higit pang aspeto nito, ang mga praktikal at espiritual na pagsasaalang-alang para sa bawat Kristiyano. Nais niyang magbigay ng gabay sa mga kapwa mananampalataya na maaaring dumaan sa parehong mga alinlangan at tanong na hinarap niya. Isang hapon, nagpasya si Mateo na bumalik sa bahay ni Aling Nena upang simulan ang usapin tungkol sa mga aspetong ito. Si Aling Nena, na noon ay naghahanda ng merienda sa kanilang maliit na kusina, ay natutuwa sa biglaang pagbisita ni Mateo. "Mateo, napadalaw ka? Sige, magmerienda ka muna at mag-usap tayo ng masinsinan," ani Aling Nena, sabay abot ng tasa ng kape. "Salamat po, Aling Nena," tugon ni Mateo habang inuumpisahan ang kanilang pag-uusap. "Gusto ko po sanang malaman ang inyong pananaw sa usaping kremasyon, hindi lang sa teolohikal na aspeto, kundi pati na rin sa mga praktikal na dahilan." Nag-isip si Aling Nena sandali bago sumagot. "Mateo, marami sa atin ang natatakot sa pagbabago, lalo na kung ito'y may kinalaman sa pamamaalam sa mahal natin sa buhay. Nariyan ang tanong ng respeto, ng pagsunod sa tradisyon, at ng pagpapakita ng pagmamahal. Ngunit sa totoo lang, ang mga praktikal na pagsasaalang-alang tulad ng gastos, espasyo, at mga legal na regulasyon ay mahalaga ring bahagi ng ating desisyon." Tila ba may nabuksang bagong tanawin sa isipan ni Mateo. "Napo, Aling Nena. Napag-isipan ko rin yan. Halimbawa, mas mura po talaga ang kremasyon kumpara sa tradisyonal na libing, lalo na kapag inisip ang gastos sa ataol, lupa, at serbisyo ng punerarya." Tumango si Aling Nena. "Tama ka, Mateo. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin maiiwasang isaalang-alang ang aspetong pinansyal. Hindi ito nangangahulugan na mas mababa ang ating pagpapahalaga sa yumao. Sa halip, ito'y nagpapakita ng ating pagsasaalang-alang sa kapakanan ng pamilya na maiiwan. Mahalagang pag-usapan ng pamilya ang bagay na ito ng bukas, nang walang takot o hiya." "Paano naman po ang mga regulasyon at batas?" tanong ni Mateo. "Mayroon din bang dapat alamin tungkol dito?" "Mateo, depende sa lugar, may mga regulasyon kung saan maaaring ilibing o ilagay ang mga abo. May mga sementeryong may kolumbaryum para sa mga abo ng yumao, habang may mga lugar din na pinapayagan ang pagkakalat ng abo sa kalikasan, basta't sumusunod sa mga batas at regulasyon." Habang nag-uusap sila, sumali si Tomas, na noon ay napadaan sa bahay ni Aling Nena. "Narinig ko ang usapan nyo. Sa palagay ko, dapat din isaalang-alang ang mga espiritual na ritual na nais ng pamilya. Ang ilang tradisyon, tulad ng pagdadasal at pamamanhik sa Diyos, ay maaaring magbago o magkaroon ng ibang anyo kung cremated ang katawan ng yumao. Hindi lahat ay handa sa pagbabagong ito." Pagsang-ayon ni Mateo, mahalaga nga na magkaisa ang pamilya sa ganitong bagay. "Sa tingin ko, ang tamang paraan ay ang maglaan ng oras para pag-usapan ito ng maayos, kasama ang lahat ng miyembro ng pamilya, pati ang mga leader ng simbahan kung kinakailangan." "Mateo, hindi mo kailangang madaliin ang desisyon," sambit ni Aling Nena. "Ang mahalaga, lahat ay nauunawaan ang mga kadahilanan at nirerespeto ang bawat paniniwala. Kung sakaling magdesisyon ka para sa sarili mong katawan balang araw, iwanan mo ito ng malinaw sa pamamagitan ng sulat o habilin. Ito'y para masiguro na walang gulo o hindi pagkakaunawaan sa inyong pamilya." Sumang-ayon si Mateo. "Gusto ko pong maging malinaw ang lahat bago pa man dumating ang oras.
Alam kong hindi madaling tanggapin ng ilan, pero sa huli, dapat nating ipagdasal na ang kapayapaan ng ating kalooban ay umayon sa kalooban ng Diyos. Dahil dito, nagpasya si Mateo na makipagkita sa kanilang pastor upang higit pang pag-usapan ang usapin. Nang magtagpo sila ni Pastor Ruben sa simbahan, agad nilang binuksan ang talakayan tungkol sa mga praktikal na hakbang na dapat gawin ng isang Kristiyano na nagnanais ng kremasyon. Pastor, kung sakali po bang magdesisyon akong magpakrema, ano po ang dapat isaalang-alang? Tanong ni Mateo ng magalang. Mateo, sagot ni Pastor Ruben, una sa lahat, siguraduhin mong ipaalam sa iyong pamilya ang iyong kagustuhan at ang mga dahilan mo para rito. Mahalaga ang malinaw na komunikasyon. Sa ating pananampalataya, hindi masama ang magdesisyon para sa sarili, basta ito ay may tamang pagpapahalaga at hindi ginawa ng pabigla-bigla. Pangalawa, dagdag pa ni Pastor Ruben, kumuha ng legal na payo kung kinakailangan. Siguraduhin mong sumunod sa mga lokal na regulasyon tungkol sa kremasyon. Kung nais mong ilibing ang mga abo sa isang sagradong lugar, planuhin ito ng maayos at alamin ang mga kinakailangang dokumento. Pangatlo, magpasya kung saan mo nais itago ang mga abo. Maaari itong sa isang kolumbarium, sa isang sagradong lugar, o kahit sa lupa, basta't angkop sa mga patakaran ng ating simbahan at ng lokal na komunidad. Habang pinakikinggan ni Mateo ang mga payo ni Pastor Ruben, napagtanto niyang napakaraming bagay na kailangang isaalang-alang, hindi lamang sa pisikal at praktikal na aspeto, kundi pati na rin sa aspeto ng pananampalataya at kaugnayan sa komunidad. Sa kabila ng lahat, alam niyang ang bawat hakbang ay dapat puno ng respeto at pagmamahal, lalo na sa harap ng kamatayan. Sa huli, Mateo, wika ni Pastor Ruben habang tinititigan siya ng buong pangunawa, anuman ang iyong desisyon, kung ito man ay tradisyonal na libing o kremasyon, ang Diyos ang nakakaalam ng tunay na laman ng ating puso. Siya ang nakakaunawa ng ating intensyon at sa kanyang mga kamay, naroon ang kapayapaan. Tandaan, ang ating pag-asa ay nasa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan, at hindi sa kung ano ang nangyayari sa ating katawan. Nabigyan ng gabay at katiyakan, huminga ng malalim si Mateo at minisyan si Pastor Ruben. Maraming salamat po, Pastor. Napakaliwanag ng inyong mga payo. Susundin ko po ang inyong sinabi at gagawin ko ang lahat ng ito nang may pagsasaalang-alang sa kalooban ng Diyos at sa aking pamilya. Nang gabing iyon, bumalik si Mateo sa kanilang tahanan at nagtipon kasama ang kanyang pamilya. Sa harap ng bawat isa, buong kababaang loob na ipinaliwanag niya ang kanyang nararamdaman at ang mga natutunan niya. Ipinaabot niya ang kanyang hiling na maging bukas ang bawat isa sa pag-unawa sa kanyang desisyon, kung sakaling dumating ang panahon na kailanganin nilang harapin ito. Hindi ko po ito sinasabi para guluhin kayo, ani Mateo habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Gusto ko lang pong malaman niyo na ito ang desisyon ko, hindi dahil sa anumang bagay, kundi dahil sa pananampalataya ko sa Diyos na may kakayahang ibalik ang lahat ng nawala, maging ito man ay lupa o abo. Napaluha ang kanyang ina, ngunit pagkatapos ng ilang saglit, isang maluwag na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Anak, mahalaga ka sa amin. At mahalaga rin sa amin ang kapayapaan ng iyong kalooban. Ano man ang iyong pasya, tatanggapin namin ito ng may buong pag-unawa. Niyakap ni Mateo ang kanyang ina, at sa puso niya, naramdaman niyang sa wakas, nahanap na niya ang kasagutan na matagal niyang hinahanap. Ngayon, handa na siyang harapin ang anumang desisyon, nang may malinaw na kalooban at matibay na pananampalataya. Sa loob ng maraming linggo ng pagsasaliksik, talakayan, at masinsinang pagninilay, naramdaman ni Mateo na ang kanyang pananaw tungkol sa kremasyon at tradisyonal na libing ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa at kapanatagan. Sa simula, ang kanyang pagdududa at takot ay nag-ugat sa kawalan ng kaalaman at pag-aalinlangan kung ito nga ba ay naayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit ngayon, dala ng mga bagong natutunan at patnubay mula sa kanyang komunidad at simbahan, siya ay nagkaroon ng bagong pananaw at mas malawak na pangunawa. Linggo ng umaga, muling nagtipon ang buong kongregasyon sa simbahan para sa isang espesyal na misa na inihandog para sa mga yumaw. Sa harap ng altar, sa tabi ng mga kandilang may apoy na marahang sumasayaw sa hangin, tumayo si Mateo upang magbahagi ng kanyang natutunan at mga naramdaman sa paglalakbay ng kanyang kalooban.
Kapatid, gusto kong ibahagi sa inyo ang naging bunga ng aking paghahanap ng kasagutan sa napakahalagang usapin na ito, panimula niya habang nakatingin sa mga mata ng bawat isang nakikinig. Nagsimula ako na puno ng takot, puno ng mga tanong. Para sa akin, napakabigat ng ideya ng kremasyon dahil natatakot ako na baka ito ay pagsuway sa Diyos. Ngunit sa tulong ninyo, sa gabay ng ating pastor, at sa ating mga masinsinang pag-aaral ng banal na kasulatan, natutunan kong higit pa sa pisikal na anyo ang muling pagkabuhay. Nagkatinginan ang mga miyembro ng simbahan, mga nakatatanda at mga kabataan, na ang ilan ay may sariling pagdududa at pagkalito noon tungkol sa usaping ito. Ngunit ngayon, ramdam ni Mateo na sa kanyang mga salita, marahil ay may ibang makahanap din ng kapayapaang hinahanap niya. Hindi mahalaga kung tayo'y ililibing sa lupa o magiging abo sa pamamagitan ng apoy, patuloy niya, ang ating katawan ay pansamantala lamang. Ang mahalaga ay kung paano natin inialay ang ating sarili sa Diyos, at kung paano natin iniingatan ang ating pananampalataya. Sa huli, tayong lahat ay haharap sa Kanya sa araw ng muling pagkabuhay, at ang Kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa atin ng bagong katawan, isang katawan na walang sakit, walang pagkasira, at puno ng Kanyang kaluwalhasyan. Tahimik na nakinig ang lahat. Sa mga oras na iyon, naramdaman nilang ang mensahe ni Mateo ay hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa bawat isa sa kanila na maaaring dumadaan din sa parehong alinlangan. Tila bawat salita niya ay nagbigay liwanag sa mga isipan at kapayapaan sa mga pusong naguguluhan. Lumapit si Pastor Ruben sa harapan at dahan-dahang itinapat ang mikropono sa kanyang bibig. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay may kani-kanyang pananaw at paniniwala. Nais kong ipaalala na anuman ang ating pasya, kung ito man ay tradisyonal na libing o kremasyon, huwag nating kalimutan na ang ating tunay na pag-asa ay nasa muling pagkabuhay sa piling ng Diyos. Tumango si Mateo bilang pagsang-ayon. Kaya't anumang desisyon ang ating gawin para sa ating sarili o sa ating mga mahal sa buhay, gawin natin ito ng may paggalang at pagmamahal. Gawin natin ito ng may malalim na pag-unawa sa ating pananampalataya, at higit sa lahat, ng may pagtitiwala na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay at Siya ang may kapangyarihang buhayin tayong muli sa Kanyang kaluwalhasyan. Ang mga miyembro ng kongregasyon ay nagpalakpakan, hindi dahil sa isang desisyon na kanilang napagkasunduan, kundi dahil sa bagong kaliwanagan na kanilang natamo. Hindi na mahalaga kung alin sa dalawang pamamaraan ng paglilibing ang kanilang pipiliin, ang mahalaga ay ang kanilang pagmamahal at paggalang sa kanilang mga yumaw, at higit sa lahat, ang kanilang matibay na pananampalataya sa Diyos. Matapos ang seremonya, naglakad si Mateo patungo sa maliit na hardin sa likod ng simbahan. Doon, napapaligiran ng mga halaman at puno, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at taimtim na nanalangin. Panginoon, bulong niya habang nakataas ang kanyang mukha, salamat po sa lahat ng kaalaman at kapayapaang ipinagkaloob niyo sa akin. Naway ang aking natutunan ay maging gabay para sa iba na may parehong katanungan at takot. At naway palakasin niyo pa ang aming pananampalataya, upang sa kabila ng anumang desisyon sa pisikal na anyo ng aming libing, kami ay manatiling matatag sa inyong pangako ng muling pagkabuhay. Nang mga oras na iyon, naramdaman ni Mateo na sa wakas, ang kanyang paglalakbay ng pag-unawa at paghahanap ng kasagutan ay natapos na. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang lahat ng ito ay naging posible sa pamamagitan ng pananalig at sa gabay ng kanyang komunidad. Ngumiti siya habang dahan-dahang tumayo at muling naglakad pabalik sa loob ng simbahan. Mula sa pintuan, tanaw niya ang kanyang pamilya, nakangiti, tanggap ang kanyang desisyon, at tila nararamdaman niya na maging sa kanilang puso, ay natagpuan na rin nila ang kapayapaang kanilang hinahanap. Salamat, Diyos ko, bulong ni Mateo. Sa huli, hindi mahalaga ang paraan ng paglibing. Ang mahalaga ay ang pag-ibig, ang paggalang, at ang pananampalataya. At sa inyo ko po ipinaubaya ang lahat. Ngayon, sa mga susunod na yugto ng kanyang buhay, alam ni Mateo na handa na siyang harapin ang mga tanong at desisyon ng may bagong pananaw at malalim na kapanatagan. At anumang mangyari sa kanyang pisikal na katawan sa hinaharap, ang kanyang kaluluwa ay buo, nananabik sa araw na siya ay muling bubuhayin sa isang anyo na puno ng kaluwalhasyan at walang hanggan.